Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang may malasakit sa kapwa at naglipa na ang masasamang tao kahit saan. May mga bansang mababa ang crime rate ngunit wala ni isang bahagi ng mundo ang ligtas sa mga taong kayang gumawa ng masama sa kapwa. Ang kaso natin sa araw na ito ay naganap sa mapayapang bansang Ireland. Ang pamilyang Valdez ay nakatira sa Enniskerry, County Wicklow, Ireland. Binubuo ito nina Danilo o Danny, ang kanyang asawang si Teresita at ang kanilang nag-iisang anak na si Justine Valdez. Sila ay mula sa Pilipinas at lumipat sa Ireland upang maghanap ng mas magandang kinabukasan. Nanirahan sila sa isang maliit na bahay sa lugar. Si Teresita ay nagtatrabaho bilang housekeeper sa Charleville House at si Danny naman ay isang groundsman. Nang 3 taong gulang pa lang si Justine, iniwan siya ni na Teresita at Danny sa mga lolo't lola niya sa Pilipinas upang makapunta sa Ireland para magtrabaho. Regular silang nagpapadala ng pera upang masigurong maayos ang buhay ni Justine. Dahil dito, nakapag-aral siya sa isang pribadong paaralan at nagkaroon ng maayos na buhay. Noong 2013, nang sumapit si Justine sa edad na 20, ay nagtungo ito sa Ireland upang makasama ang kanyang mga magulang. Naging buong muli ang kanilang pamilya. Pagdating niya, nag-enroll siya sa Accounting and Finance program sa Tallaght Institute of Technology at nagtrabaho rin ng part-time sa isang restaurant sa bayan ng Bray kasabay ng kanyang pag-aaral. Normal ang takbo ng buhay ng pamilya. Ngunit noong 19 ng Mayo 2018, isang trahedya ang yumanig sa kanilang buhay. Noong araw na yon, day off ni Justine mula sa paaralan na trabaho, ngunit kailangang pumasok ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng almusal, umalis sina Danny at Teresita papuntang trabaho ng 7:30 ng umaga. Madalas mag-text si Justine sa kanyang ina at ganun din ang nangyari sa araw na yon. Nagpalitan sila ng mensahe sa isa't isa. Isang text mula kay Justine ang dumating sa kanyang ina noong 11:49 ng umaga na nagsasabing, "Mom, I'm going out." Bandang 1:55 ng hapon, nasa immigration office si Justine sa Bray para ayusin ang kanyang residence permit. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa gym at sinabihan ng kanyang ina tungkol dito. Ang huling usapan nila ay bandang 4:20 ng hapon, kung saan sinabi ni Teresita kay Justine na bumili ng tinapay bago umuwi. Pagkatapos basahin ng mensahe, natapos ni Justine ang kanyang workout at bumili ng tinapay sa isang grocery store na tinatawag na Super Value. Alas 5:40 ng hapon, sumakay siya ng bus number 185 papunta sa kanilang lugar sa Enniskerry. Dumating ang bus sa Enniskerry ng alas 6 ng gabi. Mula sa bus stop, nagdesisyon si Justine na maglakad pa uwi dahil 15 minuto lang ang layo nito. Ngunit hindi na siya nakarating sa bahay. Hindi nakauwi si Justine sa tamang oras. Ilang oras pa ay dumating na rin sa bahay ang kanyang mga magulang, ngunit wala doon si Justine. Kaya't labis na nag-alala sina Teresita at Danny. Paulit-ulit nilang tinawagan si Justine pero hindi ito sumasagot. Ayon sa kanila, hindi ito karaniwang ginagawa ng kanilang anak. Lagi siyang umuuwi ng tama sa oras at kung aalis man siya, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga magulang kung saan siya pupunta. Hindi rin siya palalabas at mas gustong maglagi sa bahay kasama ang pamilya. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumindi ang pag-aalala ni na Teresita at Danny. Para maibsan ang kaba, pumunta sa kwarto ni Justine si Teresita at nagdasal para sa ligtas niyang pag-uwi. Samantalang si Danny naman ay tumawag sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya na tinatawag na Garda sa Ireland. Tinanong ni Danny kung may naganap bang aksidente o aberya sa lungsod na posibleng naging sanhi ng pagkaantala ng mga pampublikong sasakyan.
Ngunit sinabi ng garda na maayos ang lahat at walang naiulat na anumang insidente sa lugar nila. Gayunpaman, bandang alas 6:24 ng gabi, nakatanggap ang pulis ng tawag mula sa isang babae na naglalakbay kasama ang kanyang 12 taong gulang na anak. Napansin ng bata ang isang itim na Nissan Qashqai na nakaparada sa gilid ng kalsada, kung saan may isang lalaking nakikipagtalo sa isang dalaga at pilit na inilalagay ito sa trunk ng kotse. Habang nangyayari ito, sumisigaw ng tulong ang babae. Agad na itinabi ng babae ang kanyang kotse at tumawag sa emergency hotline na 999 upang iulat ang insidente. 10 minuto matapos ang insidenteng ito, isang lalaki naman na nakasakay sa motorsiklo ang nakakita rin ng itim na Nissan Qashqai na mabilis na nag-overtake sa daan. Napansin niya ang isang takot na babae sa likod ng kotse na kumakatok sa bintana. Bagamat hindi agad kumilos ang motorista, ikinuwento niya ito sa kanyang asawa pag-uwi at ang asawa niya ang tumawag sa pulis. Nai-report ang insidente bandang alas 7:20 ng gabi at agad pumunta ang pulisya sa lugar kung saan unang nakita ang kotse. Sa gilid ng kalsada, nakita ng pulis ang isang sirang cellphone at isang plastic na bag na may lamang tinapay. Napaisip ang pulisya na posibleng konektado ito sa report ng nawawalang dalaga na huling namataan habang pauwi ng bahay na may dalang tinapay. Dahil dito, nagmadaling kumilos ang pulisya. Gumamit sila ng patrol cars, helicopters at mga asong pang search operation upang hanapin si Justin. Ipinakalat din nila ang litrato ni Justin sa media at hinikayat ang publiko na magbigay ng impormasyon kung sakaling makita siya. Inilarawan si Justin bilang 24 na taong gulang, 5 talampakan ang taas at may maitim na buhok at light brown na mga mata. Sa oras na yon, nakasuot si Justin ng gray leggings, puting t-shirt, sneakers at dark jacket. Ngunit kahit napakabilis ng kilos ng pulisya, wala pa rin silang konkretong lead kung nasaan si Justin. Ang tanging hawak nila ay ang impormasyon ukol sa itim na Nissan. Kaya nagpasya silang paigtingin pa ang pagsisiyasat dito. Agad na sinimula ng mga detective ang pag-imbestiga sa lahat ng Black Nissan Qashqai sa lugar. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga may-ari nito para tanungin. Noong 20 ng Mayo, alas 3 ng madaling araw, dumating sila sa bahay ng isang 40 taong gulang na lalaki na si Mark Hennessy. May mahalagang bagay silang natagpuan doon. Sinagot ni Nicola, asawa ni Mark, ang mga tanong ng mga pulis. Sinabi niyang si Mark ay isang operator ng mabibigat na makinarya sa isang construction site. Umalis si Mark papuntang trabaho noong 19 ng Mayo, alas 7:30 ng umaga at umuwi bandang alas 3 ng hapon. Ngunit pagkatapos magpahinga ng kaunti, umalis siya ng bahay ng alas 5:30 ng hapon. Sinasabing pupunta siya sa bar na tinatawag na Rambler's Rest upang uminom kasama ang mga kaibigan. Ngunit hindi na siya umuwi pagkatapos nun. Pumunta ang mga pulis sa bar na binanggit ni Nicola, kung saan malamang naroon si Mark noong gabi ng 19 ng Mayo. Ayon sa CCTV footage ng bar, dumating si Mark. Nanood ng football match ng ilang minuto at nakita siyang may kausap sa parking lot bandang alas 5:41 ng hapon. Na-record ng CCTV sa loob at labas ng bar ang bawat galaw ni Mark. Dagdag pa rito, nakita sa camera ng bus na sinakyan ni Justine na nakasunod ang sasakyan ni Mark ng hapong yun. Habang nire-review ang footages, nakita ng mga pulis na bumalik si Mark sa bar bandang alas 11 ng gabi. Nag-iisa siya at normal ang kanyang kilos. Pero ang tanong ng mga pulis, ano ang ginawa ni Mark mula alas 5:41 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi? Dahil dito, naghinala ang pulisya na may kinalaman si Mark sa pagkawala ni Justine. Upang mahuli si Mark, nagdaos ang pulisya ng isang press conference.
Ipinakita nila ang litrato ni Mark at ang plate number ng kanyang Nissan upang makilala siya ng publiko. Epektibo ang kanilang estratehiya. Dahil noong 20 ng Mayo, bandang alas 7 ng gabi, isang babae na napanood ang balita sa TV ang nakakita kay Mark sa kanyang sasakyan. Sinundan ng babae ang kotse hanggang sa Cherrywood Business Park kung saan huminto ang sasakyan. Agad niya itong iniulat sa pulisya. Dumating agad ang mga pulis sa lugar at pinalibutan ang sasakyan ni Mark. Sinubukan nilang pakiusapan si Mark na lumabas, pero tinakot sila nito gamit ang isang Stanley utility knife. Nang tangkain ng pulis na arestuhin siya, sinubukan niyang sunggaban ang isang tao sa paligid kaya napilitang magpaputok ang isang detective. Nang lapitan ng pulis ang kotse, natagpuan nila si Mark na may tama ng bala. Tinangka nitong wakasan ang sarili kaya may iba pa itong sugat maliban sa tama ng bala. Binuksan ng pulis ang trunk ng kanyang sasakyan, umaasang makita si Justin, ngunit wala ito roon. Ang nahanap na lang nila ay 2 bote ng Jack Daniel's whiskey. Dinala si Mark sa ospital ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Sa loob ng kotse ni Mark may natagpuan silang sulat na puno ng dugo. Bagamat marami sa mga nakasulat ay hindi na mabasa, nabasa nila ang mga salitang "Sorry" at "Puck's Castle". Dahil dito, agad na ikinasa ang search operation ng mga pulis at mga miyembro ng Irish Defence Forces sa lugar ng Rathmichael, County Dublin. Matapos ang ilang oras ng paghahanap noong umaga ng 21 ng Mayo 2018, nakita nila ang bag ni Justine sa mga damuhan. Bandang hapon sa parehong araw, natagpuan din nila ang katawan ni Justine, na naging napakasakit na balita para sa kanyang mga magulang at kamag-anak sa Pilipinas. Noong 22 ng Mayo 2018, daan-daang tao ang nagtipon sa Enniskerry, Ireland upang gunitain ang alaala ni Justine Valdez. Bandang alas 7 ng gabi, nagsagawa ang mga tao ng isang prosesyon. Karamihan ay may hawak ng kandila. Tahimik na nagpapakita ng pakikiramay sa harap ng clock tower ng bayan. Samantala, lumabas sa post-mortem na asphyxia ang dahilan ng pagkawala ni Justine. Lumabas din na si Justine ay hinalay matapos itong dukutin nung gabi ng 19 ng Mayo. Ayon sa mga detective, walang personal na koneksyon sina Justine at Mark. Malamang ay nakita lang ni Mark si Justine at siya ang napili nitong biktima. Ngunit ang malaking tanong, bakit ito nagawa ng isang amang may 2 anak na babae? Ayon sa pamilya at kaibigan ni Mark, isa siyang tahimik at palakaibigang tao. Pero sa likod ng imaheng ito, si Mark pala ay lulong sa alak. Ang pagkakalulong niya sa alak ay nagdala sa kanya ng maraming problema. Kabilang na ang pagkakabaon sa utang. 3 linggo bago ang insidente, nahuli si Mark dahil sa pagmamaneho ng lasing. Noong gabi ng 19 ng Mayo, gumastos siya ng €200 para bumili ng alak. Napag-alaman din sa investigasyon na ng gabing yon nang haras siya ng ilang babae sa isang bar. Nang mabigo, nagmaneho siya upang maghanap ng mas madaling biktima. Habang nagmamaneho, nakita niya si Justine Valdez, isang inosente at walang kalaban-labang babae. Sinundan niya ang bus na sinakyan ni Justine. Pagbaba nito, at habang mag-isang naglalakad patungo sa kanilang bahay, ay dito na siya tinangay ni Mark at ginawan ng malagim na bagay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya ay mabilis ding nagwakas ang buhay ni Mark sa engkwentrong nangyari sa pagitan niya at ng pulisya. Gayunpaman, ang sakit at pagdurusa ng mga magulang ni Justine ay hindi ganoon kadaling mawawala. Noong 30 ng Mayo 2018, dinala ni na Teresita at Danny ang labi ng kanilang anak pabalik sa Pilipinas. Pagdating sa kanilang bayan sa Aritao, Nueva Vizcaya, inihatid si Justine sa St. Joseph's Parish Church upang doon ito paglamayan. Marami ang dumalo at nagpaabot ng pakikiramay. May ilang nakasuot ng pink na t-shirt na may litrato ni Justine bilang simbolo
ng kanilang pakikiisa sa nararamdaman ng pamilya. Sa huli, dinalang labi ni Justine sa Aritao Catholic Cemetery at doon ito inilibing. Nagpakawala ng puting lobo sa langit bilang pagpupugay sa kanyang alaala at ibinahagi ng kanyang mga magulang kung gaano kasakit para sa kanila ang mawalan ng isang anak, lalo pat kailan lamang nila ito lubos na nakasama matapos ang mahabang panahong pagkakawalay. Para kay Justine, kung nasaan ka man, naway mahanap mo ang kapayapaan sa katotohanang marami ang nagmamahal sa iyo at ang iyong alaala ay mananatili pang habang panahon sa kanilang puso at isipan. At para sa pamilya ni Justine, lalo na sa kanyang mga magulang, naway magkaroon kayo ng lakas upang harapin ang bawat araw dahil siguradong ito ang nais ng inyong anak. Sa mga manunood, naway kapulutan natin ang kwentong ito ng aral at iwasan nating makasakit at huwag na huwag nating ilagay sa ating sariling kamay ang buhay ng iba. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.